Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinimulan na ng Committee of the Whole ng Kamara ang pagtalakay sa Resolution of both Houses No. 7 na naglalayong amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, iikot sa ekonomiya at hindi politika ang hakbang ng Kamara. Patunay aniya rito ang pag-adopt nila sa bersyon ng Senado hinggil sa foreign ownership sa public utility, education at advertising industry. Samantala, naging mainit naman ang sagutan ng ilang kongresista hinggil sa rules at procedure. Kinwestiyon kasi ng ilang mambabatas kung maituturing ng Constitutional Assembly o hindi ang naturang deliberasyon. Mababatid na isinusulong ng Kamara na amyendahan ang ilang economic provision sa saligang batas upang makahikayat ng mas maraming investors sa bansa. Muling pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang publiko na mag-ingat at sundin ang water safety guidelines tuwing may swimming outings. Kasunod na rin ito ng pagkalunod ng isang binatilyo sa isang ilog sa Occidental Mindoro. Sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, tumalon ang biktima mula sa taas na 60 feet sa kabila ng babala sa lugar. Sa ngayon, na-recover na ng PCG ang bangkay ng biktima. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, Vices Regulation Unit nakatalog pagsaka sa mga nadakpang violators natong 2023 kumpara sa milabayng tuig. Kini base sa datos nga nisaka og kapin 8,000 ka mga nakalapas sa anti-smoking ordinance sa syudad og kapin 1,600 sa liquor ban sa tuig 2023. Moabot usab sa kapin 12 milyones pesos sa kinatibuk-an ang nakolekta sa City Treasurer's Office kung CTO gumikan niini sa mga gikan sa multa. Sumala pa sa Davao Vice Regulation Unit Officer in Charge Hernando Las. Nagpadayon sila og dakop-lakip ng pag-issue og citation tickets din gipahimangnuan usab niya ang publiko nga adunay multa nga pagabayaran sa makalapas sa maong ordinansa. Samtang gipaniguro usab sa gobyerno ang tabang alang sa mga maapektuhan, panahon nga hingpit nang implementar ang Public Utility Vehicle Modernization Program kon PUVMP. Sumala pa ni Committee on Transport Vice Chairperson Representative Claudine Bautista Lim, ana sa 200 million pesos ang gialokar nga pondo sa General Appropriations Act kon GAA alang sa social support sa mga apektadong drivers. Sigo niini isip usab Vice Chair sa Committee on Appropriations diha sa Kongreso paningkamutan niini nga patasan og padak-an pa among budget sa social component. Kini adunay dugang igong kompensasyon sa mga pakyas nga maka-onboard sa mga programa aron makasugod usab silang bag-ong negosyo ug bag-ong klase nga paginabuhian. Dugang usab sa mga opisyal nga human sa pipila ka tuig nga diskusyon ug pagtuon kalabot sa PUVMP, suportado niini ang mga programa labi na kung suportado kini sa Pangulo. Diin usa-usab kini sa indikasyon sa progreso nga nagapanghitabo dinhi sa atong nasod. Sa samtangan, pipila ka mga lugar ang nagsugod na sa implementasyon niini sama sa General Santos City, Davao Occidental ug Cebu. Ang pag-modernize sa ato ang mga jeepney units manggod isa ni ka solusyon ug isa ni ka part of nation building ang ato ang mga jeepney drivers. Ug mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV-PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.